Ito na nga po mga kababayan, Professor Clarita Carlos po. Meron po siyang naging pahayag sa kanyang Facebook page at nung bisitahin po natin ay nawala na po. Hindi po natin na-scoop kanina, no? Hindi po natin siya na-screenshot. Ang sabi po niya is hinihiling po niya na baka sakaling magkaroon ng political reconciliation sa pamagitan po ng dalawang magkatunggali ngayon sa politika na ang Marcos at Duterte administration. So, hinihiling po niya rito na magkaroon daw ng political reconciliation. Baka sakali at ito po ay may question mark pa. So sa tingin po natin, ano pong masasabi natin sa naging pahayag ni Professor Clarita Carlos sa naging kanya pong post sa kanyang FB page. Sa tingin po namin, Prof. Clarita Carlos, ay alam na po namin na kayo po ay nanungkulan sa um, tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at tanong ko lang din po kayo sa Marcos administration at nakita niyo naman po ang naging takbo at naging pagkilos po ni Vice President Inday Sara Duterte at nakikita mo po kung sino po ang binira ng binira at binakbakan ng gobyerno ng Marcos. Alam po namin hindi po kayo bulag at nakita niyo po ang nagiging sitwasyon ng pamilya Duterte po ngayon, no? At kung sinasabi niyo po na magkaroon po ng political reconciliation, kayo po ay nasa pagitan po ni Martin Romualdez ngayon. Kayo po ay nagtatrabaho at napapabalita po na kayo daw po ay nagtatrabaho sa opisina ni Speaker Martin Romualdez na bakit po hindi niyo po bilang political strategies as kayo po ay may kinalaman sa matagumpay na pamamalakad ng politika sa Pilipinas at kayo po ay may kinalaman sa pag-handle at sa pagpapatakbo ng politika ng bansa, kayo po ay may kinalaman dito. Bakit po hindi nyo kausapin si Speaker Martin Romualdez na ayusin po ang pagpapatakbo ng opisina ng House of Representatives dahil dito po nagsisimula dito po nagsisimula po ang malaking gulo na binanatan po na nila ng binanatan ang opisina ni Vice President. Tinira sa confidential fund, tinira sa ICC, tinira sa kung ano-anong issue, sa bayan na naghihiring ang Senado at Kamara. Ito po ay sa Marcos administration na ganap. Nung sila po ay tumatakbo sa unity, ano po ba ang kanilang ipinaglalaban? Ang pinaglalaban po nila ang pagkakaisa. Na wala pa pong isang taon ay nakita po natin. Wala pa pong isang taon nakita po natin kung paano po binanatan, binaboy, inalipusta ang, ang politika, ang Duterte, na nakatulong din po sa kanila na hindi naman po lingid sa kaalaman natin na inamin naman po ni Amy Marcos at sinabi po ni Vice President Sara Duterte na itong pamilya Marcos ang lumapit sa kanila para makatakbo siya na Vice President. Ngayon po, Prof. Clarita Carlos, hilingin niyo po ito kay Speaker Martin Romualdez, hilingin mo po ito kay BBM na magkaroon po ng political reconciliation dahil nakikita po natin na nagiging sitwasyon po ng bansa. Inatupag ang paghihiring, inatupag ang pag-iimbestiga, napabayaan na ang taong bayan, ang kaliwat ka ng hearing, kaliwat ka ng pamimigay po at panggugulo at pamimigay po ng mga ayuda na hindi naman po nakasapat sa taong bayan. Nakita niyo po ang pagbulusok po at ang mga problemang nangyayari po sa Pilipinas na hindi po natutugunan ng gobyernong Marcos. Kayo po, Clarita Carlos, kayo po ang magsabi kung ito po bang political reconciliation na ito ay masasabi mo akma pa sa ngayon na sobra na ang sigalot, ang tumitindi na po ang gulo laban sa Duterte at Marcos. Hindi naman po sana masama, nagkaroon po ng magkaisa po at magkaayos po ang dalawang panig. Pero kung ngayon pa po natin ito hihilingin, masyadong malalim na po ang sugat. Mukhang hindi na po papayag ang magkaparehas na panig sa pamamagitan ni Martin Romualdez, sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte at lalong-lalo na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na binaboy at niyurakan na masyado ang pagkatao ng mga ito. Ang sinasabi nga po natin dito, kung meron pong pagkakasala at pagkakamali ang pamilyang Duterte, kung sa tingin nila na merong nalabag na batas ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang po nila to sa kaso. Kung alam po nilang ito po ay pagtitibayan at may malakas na ebidensya labang kay Pangulong Duterte na makapagpapadiin dito, dalhin po sa tamang forum at tamang laban po. Hindi po ang pambababoy at pagpapag-publicity na ginagawang paghihiring ng kaliwat kanan ng investigasyon sa confidential funds at drugs ICC ng nagkaraang administrasyon. Ito po ay
masyado pong lumagana po at sumuwalat po ang gulo po sa magkabilang panig. Nakikita po natin ang pagbatikos din po ng asawa po ng asawa po ng presidente ng Pilipinas na binigyan din niya na wala nang pagkaasang magkaayos pa sila. Ito po ay masyado pong malalim na po ang hidwaan na Prof. Clarita Carlos. Kung ito po sana ay umaksyon din po kayo ng mas maaga-aga, siguro po baka po sakali naging maayos po ang inyo pong pagmungkahi. Ngayon po ay huli na po ang lahat. At bakit po nang bisitahin po namin sa inyong page ay nawala na po ang post nyo about dito? Madam po, Prof. Clarita Carlos, ano po natin, tawag dito, kausapin niyo po, baka sakali, wala naman pong masama kung sakali pong magkakaayos po ang bawat panig. Ito po ay mas makakaganda at makakapagpanatili po ng bawat panig. Ito po ay magkakaroon ng maayos na, kung sakaling magkakaroon ng maayos na pag-uusap, ay magdadala po ito ng kapayapaan at pagkakaisa ng bawat isa. Pero sa ngayon po, mukhang wala na po. Mukhang hubad na po parehas. Mukhang lumalim na po ang sigalot sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte, ni President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, at ni FPRRD, no? Nakita po natin kung ano po ang naging trato ng Marcos administration sa ginawa po ni Speaker Martin Romualdez sa walang habas po na nilapastangan ang pamilyang Duterte. Kung kayo po mga kapatid, ano po ang inyong masasabi po sa naging mungkahi ni Prof. Clarita Carlos na magkaroon po ng political reconciliation sa pagitan po ng Marcos at Duterte? Ano po ang sa tingin niyo po? Magkakaayos pa po kaya? Or wala na pong cure? Ito po ay hindi na po maaayos pa. Ipahayag niyo po ang inyong mga komento at suggestion dyan sa ating comment section. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating YouTube channel.